Nanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Tinatawag ko si Little Glider para pangalan ng ating panalangin. Little Glider. Angel of God, my guardian dear, to bless God who makes me here. Every day stay be at my side to light and guard, to Lord and guide. Amen. Okay, manatiling na tayo para sa ating pagbuka ng sayaw. Kayahin lamang sa screen ang mga hooks. Napuka na ba ang iwan ng lahat? Opo, teacher! Magaling! Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, aming guro. Ngayon mga bata ay ganito ang ating lesson teacher. Ngunit bago ko sa inyo presenta ay meron muna akong kwento. Ang kwento ay pinamagatang ang alaga ni Nena. Si Nena ay may alagang hayop at mahal na mahal niya ang mga ito. Ngunit ay kinakapos siya sa pagbigay ng pagkain nito dahil hindi sapat ang kanyang pang-araw-araw na kita. Ngayon mga bata ay tutulungan natin si Aling Nena sa pagpapakain ng kanyang hayop. Ngayon mga bata, ano ang nakikita niyo sa harapan? Okay, Little Roxanne? Teacher, ito ng pakanan sa mga hayop, teacher. Magaling! Merong mga lalagyan ng lalagyan pagkain sa alaga ni Nena. At bawat lalagyan ng pagkain ay nagre-representa sa puntos ng bawat grupo. Ngayon ay papagkatin ko na ang grupo. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Naintindihan ba mga bata? Oo, teacher! Ngayon mga bata, ano nga ba ang mga dapat nating tandaan kapag merong nagsasalita dito sa harap? Okay, Little Glider. Teacher, huwag mo mag-usap sa katabi. Huwag mong ipag-usap sa katabi. Magaling. Ano ba? Teacher, makinig. Okay, makinig. Ano ba, Little Diva ko? Teacher, pareha lang niluksan. Okay. Pareha lang. Makinig. Ano ba? Ano ba, Little de la Serna? Ano ba? Teacher, itaas ko ang kanang kamay pag gusto mong sumagot. Magaling. Itaas lamang ang ating mga kamay kung gusto natin sumagot. Maasahan ba yun sa inyo, mga bata? Opo, teacher! Ngayon ay may ipapakita si teacher ng mga larawan. Ang gagawin nyo lang ay tukuyin kung ano ang nakita ninyo sa larawan. Handa na bang lahat? Opo, teacher! Okay. Okay, Little Christine. Teacher, pusa! Okay, tama. Ito ay isang pusa. At sino naman ang makapagbibigay sa akin ng katangian na pusa? Okay, Little Dalasur na. Ano ang katangian ng pusa? Ano po, teacher? Malambing po. Okay. Tapos pa, teacher, teacher. Okay. Ang pusa ay malambing at cute. Okay. Pangalawang larawan, hindi mo makikita.
kambing. At sino naman ang magbibigay sa akin ng katangian ng isang kambing? Okay, Little Christine. Ano ang katangian ng isang kambing? Hindi ko po alam, teacher. Hindi mo alam. So, sino ang Teacher, sino? nalulungay po. Ano, Little Medel? Nalulungay. Okay, nalulungay. Magaling. Okay. Pangatlong larawan. Aso. Aso, tama. Ano ang katangian ng isang aso? Okay, dito sa Teacher, ano po? Pala kaibigan ko, teacher. Okay, pala kaibigan. Ano pa? Strong. Strong. At Maingay. maingay kung gabi. Magaling. At ito, sa panguling larawan, ano ang iyong nakikita? Daga, teacher. Daga. Daga. Daga, tama. Ano naman ang katangian ng isang daga? Magnanakaw. Mag. Tama. Magnanakaw. Okay. Ngayon mga bata, ano nga ba ang ating tinalakay ng nakaraan? Teacher, ako, teacher. Okay, Little Hansal. We go. Magaling mga bata. Ngunit bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, ay ano nga ba ulit ang ating mga tinalakay noong nakaraan? Teacher, tungkol po po lang. Magaling tungkol sa tula. Ngayon ay bibigay ko na kay Teacher Saida Putwa para ay magpatuloy ang ating talakayan. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, aming guro. Magandang umaga. Ako nga pala si Teacher Sada. Di ba tuwa ang pwede yung tawagin Teacher Sada? Ngayon, nakinig ba kayo sa tinalakay ni Teacher Chris kanina? Opo, teacher. Okay, mabuti naman kung gano'n. Ngayon ay, meron tayong papanoorin kwento. At gusto ko na kayo ay makinig at intindihin ninyo mabuti ang ating kwento. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Okay, manood tayo ng kwento. Ang pamagat pala ng ating kwento ay, bakit laging nagkakaway ang aso, pusa at daga? Bakit laging nag-aaway ang aso, pusa at daga? Noong unang panahon, ang mga hayop ay nakapagsasalita at nagkakaintindihan. Sila ay magkakaibigan. Ang daigdig ay napakapayapa at alimoy isang paraiso. Ang mga aso, pusa at daga ay mabubuting magkakaibigan. Sama-sama silang kumakain. Lagi silang nagbibigayan at nagtutulungan sa kanilang mga suliranin. Subalit ang lahat ng ito ay nasira dahil lamang sa isang pangyayari. Isang araw, umuwi ang aso na may dala-dalang buto para pagsaluhan nila ng kanyang mga kaibigang pusa at daga. Wala doon sila pusa at daga dahil naghahanap pa rin ng mga ito ng pagkain. Nakarinig ng ingay ang aso sa pintuan ng bahay. Inilapag ng aso ang buto at tumakbo sa labas upang tingnan kung ligtas ang kanyang amo. Sa oras namang iyon ay dumating ang daga. Malungkot siya dahil wala siyang nakuha ang pagkain. Nakita niya mamayang gabi ay may pagsasaluhan kami ng aking mga kaibigang aso at pusa. Bulong ng daga sa sarili. Pagbalik ng aso sa bahay ay nagulat ito na makitang wala na ang iniwang buto. Naghanap ang aso, subalit hindi niya makita ang buto. Dumating ang pusa na wala rin dalang pagkain. Tinulungan niya ang aso sa paghahanap ng buto. Nakarating sila sa itaas na bahay hanggang sa ola. Akala nila ay sadyang kinuha ng daga ang buto para kasolo niya ito. Mabilis na lumapit ang pusa sa daga at pinagalitan ito.
Nagpaliwanag ang daga, ngunit hindi rin siya pinakinggan ng pusa. Nag-aaway silang dalawa, kaya't ang buto ay nalaglag. Nasalo ito ng aso at dali-daling tumakbo hanggang sa likod ng bahay. Hihintayin ko na lang sila dito. Siguro, mamaya ay magkakasundo na rin sila at masaya na namin pagsasaluhan itong buto. Bulong ng asong humihinay. Dahil sa pagod at matagal-tagal din paghihintay sa pagdating ng dalawang kaibigan, kinain na ng aso ang ikatlong bahagi ng buto. Itinara niya ang parte ng daga at ng pusa. Mainit pa ang ulo ng pusa dahil sa galit ng ito ay dumating sa kinaroroonan ng aso. Inabutan niya ang aso na kumakain ng mag-isa. Bigla niyang inangilan ang aso. Nagkasagutan silang dalawa hanggang sila ay magkasakitan ng katawan. Narinig na may-ari ng bahay ang ingay na tulog ng pag-aaway ng aso at pusa. Tinawag silang dalawa at pinaghiwalay. Naghiwalay ang aso at pusa na kapwa may tanim na galit sa isa't isa. Iyon na ang simula ng kanilang pagiging magkaaway. Aral, huwag makikipag-away. Kung may hindi pagkakaunawaan, ayusin ito sa maayos na paraan. Makipag-usap ng mahinahon at huwag agad magsakitan. Okay, ngayon mga bata, naiintindihan niyo ba ang kwento niyo pinanood? Opo, teacher. Okay, kung talagang naiintindihan ninyo ang kwento, sino makapagsabi sa akin kung ano ang pamagat ng ating kwento ngayon? Okay, Munting Roxanne? Teacher, bakit lagi nag-aaway ang aso, pusa at daga? Magaling! Ang pamagat ng ating kwento pinanood ay bakit lagi nag-aaway sina aso, pusa at daga. Ngayon, sa base sa ating kwentong pinanood, sino-sino ang mga tauhan dito? Okay, Munting Christine? Teacher, aso, pusa at daga. Okay, mabuti. Ang tauhan sa ating kwento ay sina aso, pusa, at daga. Bakit kung naiintindihan ninyo nga ang ating kwento, ay magkakaroon tayo ng ating kalinang na gawain. Meron ako ditong 3 envelope. At bawat grupo ay bibigyan ko ng tig-isang envelope. Sa loob ng envelope na ito ay mayroong mga ginupit-gupit na mga larawan. At ang gusto ko ay buuin ninyo ang mga larawan na ito. At kapag nabuo ninyo ang mga larawan na ito, sabihin lamang sa akin. Ilagay dito sa harapan at sabihin sa klase kung ano ang inyong nabuong larawan at sabihin kung ano ang kakayahan o katangian ng inyong nabuo. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Pero bago yan, ano nga ang ating dapat gawin kung meron tayong gawain? Kay Munting Rizal? Teacher, magtulungan po. Okay, tama. Ano dapat ay magtulungan? Meron pa ba? Ano pa ang natin dapat gawin? Okay, Roxanne. Gawin ang gawain ng tahimik, teacher. Okay, mabuti. Dapat kung meron tayong gawain, gawin lamang ito ng tahimik para hindi natin mag-disturbo ang ating mga kaklase. Okay, ito ang para sa unang pangkat, pangalawang pangkat, at para sa pangatlong pangkat. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para gawin ang inyong gawain. Okay, maaari na kayo magsimula. Magrepresenta lamang ng yell kung kayo ay tapos na para malaman ni teacher kung sino yung unang natapos. Susunod galing Teacher Lloyd. Kaya niyo yan. NIC. Okay, unang natapos ang pangalawang pangkat. Ipigil ninyo dito sa harapan ang pangalawang pangkat. At pumili kayo ng isang letter para ilahan ang inyong nabuong larawan. Okay? Natapos na din ang pangatlong pangkat. Ang unang pangkat na lamang ang hindi pa natapos. Okay,
Dahil sino ang magre-representa sa pangalawang pangkat? Glidal Thatcher. Okay, bumuting Glidal. Pumunta na dito sa harapan. Teacher, ang namin kong nag-o-larawan ay Glidal. Ano ang katangian ng isang pusa, bumuting Glidal? Okay, very good. Ang katangian ng isang pusa ay isang malambing. So, ang susunod naman maglalahad dito sa harapan ay ang pangalawang pangkat. Teacher, ang kabuo po namin larawan ay aso at ang kananian ng aso ay palakaibigan. Okay, very good. Ang aso daw ay isang palakaibigan. Ang panghuling pangkat naman, unang pangkat, lahat sa harapan ninyong dalawa. Teacher, ang aming nagawa ay isang daga. Ang daga ay nalagyan lahat ng bilis tumakbo. Okay, very good. Ang isang daga ay isang maliit at mabilis tumakbo. Bigyan mo ng puntos ang lahat ng grupo, Teacher Chris. Okay, batid ko nga naiintindihan ninyo ang ating kwentong pinanood kanina. Kanina ay magtatanong ulit ako. Ano nga ulit ang pamagat ng ating kwento? Okay, mutin ko Bakit laging nag-aaway ang aso, pusa at daga? Okay, very good. Ang pamagat ng ating kwento ay bakit laging nag-aaway ang aso, pusa at daga? Sa tingin ninyo, bakit laging nag-aaway ang aso, pusa at daga? Ano ang rason kung bakit lagi sila nag-aaway? Muting Glidal? Teacher, dahil po yan sa bukol na dala ng aso. Okay, magaling. Nag-aaway ang aso at pusa at daga dahil sa butong dinala ni aso sa kanilang bahay. Ngayon ay, sino makapagbigay kung ano ang aral na ating natulog mabasa sa ating kwentong binasa? Kay Muting San? Teacher, huwag po makipag-away. Okay, magaling. Huwag tayo makipag-away sa ating mga kaibigan dahil ito ay nakakasira ng ating relasyon sa kanila. Okay, ba't ito ang naiintindihan ninyo ang ating kwento at base sa ating ginawang gawain ay nalaman ko na naiintindihan nyo nga talaga. Kung ngayon ay, sino makapagsabi sa akin kung ano nga ang tatalakayin natin ngayong araw? Kung tungkol saan ang ating tatalakayin ngayong araw? Kay Muting Rizal? Siguro, teacher, tungkol po sa pabula. Okay, kung papalapakan natin si Rizal, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang pabula. Okay, gusto kong bumasa ang lahat. Pabula. Sabay-sabay. Pabula. Okay, pakiulit, sabay-sabay. Pabula. Ang karaniwang pabula ay kwento kung saan ang mga hayop ang gumaganap o bumubuhay sa isang kwento. Okay, maraming salamat. Ang pabula daw ay isang kwento kung saan ang mga hayop ang mga tauhan dito or gumaganap dito. Nagaya na lamang sa ating kwento kanina. Sino-sino ang mga tauhan dito? Kay Muting Christine? Teacher, aso, pusa at daga. Okay, very good. Ang tauhan sa kwento ay ang hayop na sina aso, pusa, at daga. At iyon ay isang halimbawa ng isang Pabula. Okay, very good. Isang pabula. Ngayon mga bata ay meron tayong elemento ng pabula. Una ay ang pamagat. Basahin unang pangkat kung ano ang ibig sabihin ng pamagat. Pamagat. Tumutukoy sa pamagat ng kwento. Okay, maraming salamat. Ang pamagat daw ay tumutukoy sa pamagat ng isang kwento. Sa ating kwento kanina, anong pamagat nito? Okay, Muting Christine? Teacher, bakit laging nag-aaway ang aso, pusa at daga? Okay, magaling. Ang pamagat ng ating kwento kanina ay bakit lagi nag-aaway ang aso, pusa, at daga. Ang pangalawa ng mga elemento ng pabula ay ang tauhan. Pangalawang pangkat, basahin ito. Tauhan ay ang mga hayop o ang mga bumubuhay sa kwento. Okay, maraming salamat. Ang tauhan daw ay ito yung bumubuhay sa isang kwento. Kagaya ng ating kwento kanina, ang bumubuhay dito ay sina aso, pusa, at daga. Sila yung mga tauhan sa ating kwento. Ngayon ay dadako tayo sa pangatlong elemento ng pabula. Pangatlong pangkat, basahin ang pangatlong elemento. Tagpuan. Ito ay lugar kung saan nagtatagpo ang mga tauhan. Okay, maraming
ng bahay. Teacher Chris, nabigyan na naman ng tutos. Okay. Ang pang-apat ay ang banghay. Lahat na sa akin. Banghay, ang pagkasunod-sunod na pangyayari ng kwento. Okay. Ang banghay daw ay yung pagkasunod-sunod na pangyayari ng isang kwento. Sino makapagbigay sa akin ng pagkasunod-sunod na pangyayari ng isang kwento base sa ating pinanood kanina? Yung pagkasunod-sunod, ano yung unang nangyari, sa pangalawang nangyari, at sa pangatlong nangyari. Sino makapagbibigay? Okay, hindi Laida. Teacher, ang unang kong nangyari is nagdala po si Aso na buto sa bahay. Okay. Tapos ang teacher, kasunod po, inulang talaga yung buto at dinala sa babaw ng bahay. Tapos, nakita ni Pusa and then yung po teacher, our student. Okay, maraming salamat, Munting Credit. Ang unang nangyari sa ating kwento ay, una, nagdala si Aso ng isang buto sa kanilang bahay. Pangalawa ay, nakita iyon ni Daga at dinala niya sa bubong ng kanilang bahay. At ang pangatlo ay, kinuha iyon ni Pusa at base doon ay nag-aaway na sila pagkatapos ng pangyayari yun. Okay, maraming salamat. Sa panglima naman, basahin natin. Aral ng kwento. Ito ay ang mga magandang aral na ating mapupulot sa pagbasa ng mga pabula o isang kwento. Okay, maraming salamat. Ang panghuling elemento ng pabula ay ang aral ng kwento. Ito yung mga magagandang aral na ating napupulot kapag tayo ay nanonood ng isang kwento or nagbabasa ng isang kwento. Sino makapagbigay sa akin kung ano yung mga aral na ating napulot base sa ating pinanood na kwento kanina? Ano yung mga aral na ating mapupulot doon sa kwento? Okay, Mr. Roxanne? Teacher, kung makipag-away teacher, tapos kung meron kang sigat of teacher sa magkakaibigan ay pag-usapan nito ng anak ko. Okay, maraming salamat, Mr. Roxanne. Ang aral na ating makukuha sa kwento kanina ay huwag tayo makipag-away sa ating mga kaibigan. At kung may problema man, ay dapat natin pag-usapan ito upang ito ay maayos. Okay? Kasi kung naiintindihan na ninyo kung ano ang pabula at ang mga elemento nito, ngayon ay meron akong mga katanungan. Sino makapagsabi sa akin kung ano ang ating tinalakay ngayong araw? Anong talakayan natin ngayong araw, mga bata? Okay, Team Rizal? Ang tinalakay natin sa araw na ito, teacher, ay tungkol po sa pabula. Okay, magaling. Ang tinalakay natin ngayong araw ay tungkol sa pabula. Sino makapagsabi sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pabula? Okay, Team Roxanne? Teacher, ito ay isang kwento na kung saan ang mga tauhan ay ang mga hayop. Okay, magaling. Ang pabula ay isang kwento kung saan ang mga tauhan dito ay ang mga hayop, kung saan sila ang bumubuhay sa isang kwento. Ngayon mga bata, sino makapagsabi sa akin kung ano yung mga elemento ng pabula? Mayroon tayong 5 elemento. Ano-ano ang mga ito? Elemento ng pabula, okay, Munting Roxanne? Teacher, pamagat, tauhan, tagpuan, banghay, at aral ng kwento. Okay, magaling. Alam na alam ni Munting Roxanne kung ano ang elemento ng pabula. Sabay-sabay nga natin sabihin kung ano yung mga elemento ng pabula. Una ay Pamagat, tauhan, tagpuan, banghay, aral ng kwento. Okay, batid ko nga naiintindihan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw. Ngayon ay tatawagin ko na si Teacher Britney para sa mga karagdagang gawain na at dapat kayo ay makinig sa kanya. Maraming salamat mga bata. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, aming guro. Ako nga pala si Teacher Whitney. At ngayon ay may gagawin tayong gawain. Pero bago ang lahat ay mag-energizer muna tayo. Pangatlong pangkat, energy level check. Okay, mukhang matangay na ang pangatlong pangkat. Ang unang pangkat kaya, unang pangkat, energy level
Okay. Okay, Munting Roxanne. Magtulungan po, teacher. Mahusay. Kapag tayo ay may panghatang gawain, tayo ay dapat na magtulungan. Ano pa? Okay, Munting Rizal. Teacher, gawin po ng tahimik ang gawain. Okay, mahusay. Gawin natin ng tahimik ang ating mga gawain upang hindi tayo makadistorbo sa ating mga kabuko. Ano pa? Meron pa ba? Okay, mukhang wala na. Ngayon, may inihanda akong mga gagawain sa inyo. Ito ay para sa unang pangkat, pagmumunang bubuksan, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Okay, unang pangkat, pakibuksan ng iyong gawain. Okay, pakipasa ng panuto. Panuto, pumiliin sa kako ng tamang sagot at isulat ito sa patlang bago ang hula. Okay? Alam mo ba kung ano ang gagawin mo unang pangkat? Opo, Okay, teacher. mahusay, pangalawang pangkat. Figurin ang mga pangunahing tauhan mula sa pulang Pinas. Okay, alam niyo ba kung ano ang gagawin niyo pangalawang pangkat? Opo, teacher. Okay, mahusay, pangatlong pangkat. Panuto, mula sa populang Pinas ay bigay ang aral na natutulong kwento at representasyon sa klase. Okay, mahusay. Okay, ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Bago ko makakalimutan, magbigay lamang ng yes para malaman ko kung sino ang unang grupo na natapos. Okay, mukhang ang unang pangkat ang unang natapos. Okay? NIC, nice. Okay, bagong pangkat, lagay na sa pizarra. Okay, ngayon naman, isang pangkat. Pwede mo bang i-present ang iyong buwa? Buti magandang umaga sa lahat. Ito ang nagawa ng unang pangkat. Una, ito ay isang kwento kung saan ang mga hayop ang bumubuhay ito. Ang ating sagot ay pagmula. Pangalawa, ito ay ang mga pagsusunod na nangyayari sa isang kwento. Banghay po, teacher. Siyang bumubuhay o gumaganap sa isang kwento. Tauhan, isang lugar kung saan ginaganap ang isang pangyayari sa tuwan po, teacher. Tugod-tugod sa pamagat ng isang kwento pamagat, teacher. Okay, maraming salamat unang pangkat.
represent ang inyong ay tatlong pangkat pala. Maganda yung bata ulit. Ito ang napo ng pangatlong pangkat. Mula sa pagulang pinanood natin kanina, ibigay ang aral na napupulot ng kwento. Ang una na po namin ay iwasan ng pag-away. Ang pangalawa ay pag may di ko na naiintindihan, pag-usapan ng malintinangkon. Maraming salamat sa atong pangkat. Ang kanyang pagluto mula sa pagulang pinasa, ibigay ang aral na napupulot sa kwento at irepresenta ito sa klase. So kanina, ang ating binasang pabula ay tungkol sa kung bakit laging nag-aaway ang aso, pusa at daga. So ang ating mapupulot na aral dito ay iwasang makipag-away, pag may hindi pagkakaintindihan ay pag-usapan ng mahinahon. Ito ay tama. So ang pangatlong pangkat ay nakakuha rin ng perfect score. Para sa pangalawang pangkat naman, nice kung i-representa ninyo. Okay, Rizal, ikaw na mag-representa. Cute ang drawing teacher! Magandang umaga sa lahat. So ito ang nagawa ng ikalawang pangkat. So panuto, ibuhit ang mga pangunahing tauhan mula sa pagulang binasa. So ang unang itinukit ko ng teacher ay aso. Next ay ang pusa at saka daga teacher. Maraming salamat, Teacher Rizal. So ang kanilang panuto ay ibuhit ang mga pangunahing tauhan mula sa pagulang binasa. So ito ay aso. Aso ba ito mga bata? Opo, teacher! Okay, ito ay isang aso. Ito mga bata, ito ba isang okay, ito ay pusa. At ang panghuli Ilaga, teacher! Ilaga! Teacher, malay mo na lang ilaga, teacher. Oo, teacher, tapos ang okay, saan yung mata dito? teacher sa gilid kami sa talunsya. Okay, ang pangatlong pangkat ay nakakuha na okay, maraming tumayo ang lahat at bigyan natin ang ating sarili ng Jollibee Club. Alam niyo ba yun mga bata? Yes, Okay. Then 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Jollibee. Okay, maaari mo kayo umupo. Ngayon naman mga bata ay may ihanda si teacher na individual na gawain. Okay, maaari ba kayong kumuha ng lapis mga bata? Opo, teacher. Kaya ako na mag-provide ng mga sagot ng papel niyo. Okay, maaari din bang basahin ang kanito mga bata? Hanapin ang kahulugan ng bawat bilang. Ihanay ang hanay A sa hanay B. Okay, maaari na kayong sumagot. Teacher, sa column B na may tawag teacher. Opo, mga bata. Okay, tapos na ba kayo mga bata? Tapos na teacher. Okay, akin na. Ako na lang ang mag-check niyan, okay? Okay. Ngayon naman ay may takdang aralin na inihanda sa teacher sa inyo. Okay, pakibasa. Nakawang aralin, manuto, magbasa ng isang kabala at tukuyin ang mga sumusunod. Kamagat, tauhan, taguan, banghay, akal ng kwento. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang gagawin ninyo? Opo, teacher! Mahusay. Ngayon naman ay gusto niyo na bang malaman kung sino ang nanalo sa ating bone thermometer? Opo, teacher! Okay, atin nang bilangin. Ang unang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ang unang pangkat ay nakakuha ng 5 buto. Pangalawang pangkat. 1, 2, 3, 4. 4 na. Okay, ang 4 and a half. Okay, ang pangatlong pangkat. 1, 2, 3. Okay, ang pangatlong pangkat ay nakakuha ng 3 buto. So, sa tingin nyo, sino ang nanalo? Okay, ang nanalo ay ang unang pangkat. Okay, bigyan natin ang ating mga sarili na
Okay? Yun lamang sa araw na ito mga bata. Paalam na. Paalam na po, aming guro. Salamat po sa inyong pagsusunod.